morning mga kaabos. Narito muli, nagbabalik si kaabos. At ako'y papunta sa bangko. Kukunin ko na yung aking tarjeta ng bibika. Kasi kahapon nilakad ko na. At ngayon daw ibalikan ko. Pero nakuha ko na rin yung libreta, yung bankbook. Kaya masaya ako mga kaabos na unti-unti ko nang naayos yung aking mga nawala. At ngayon mga kaabos, eto, umpisahan ko na muli ang aking pagbablog kasi narito na yung aking mga anak na sila ang taga-edit at sila rin ang tawag dito, mag-asikaso sa aming mga na-i-vlog. Ngayon parang hinihingal ako ng konti kasi ngayon ay pa lang, alas 8 pa lang ng umaga dito sa Spain. At ako pupunta na nga doon. Ay baka bukas na ang bangko. At maaga rin kaming lalakad ngayon. Kasama si Chatas, ang aking anak. Kasi may schedule si kaabos doon sa cruises. At parang anuhan lang ang tawag nito, yung paltahan ng isang araw, kinabukasan, parang every other day meron na siyang mga sita, yung mga schedule parte sa kanyang doktor. Ngayon cruises, sa sunod naman daw Ordoles, din yan, hospital din yan, pero mas malapit dito yung cruises, Bilbao mismo. Kaya yun mga kaabos, ayun, sasamahan kami ngayon ni Chatas, kaabos, at ang asikasuhin ko naman yung Carrefour. Ayan mga kaabos. Okay, may batang maganda nasa lubong ko. Ayan, pababa na ako. Punta na ito sa aming bahay. At ayusin ko ito, baka naman ay malaglag. Ito po, Diyos ko. Ayan, hirap pag nawawalan ka. Ito, pababa na, papunta na sa amin itong sa kalye namin ito. At ito may matanda akong kasalubong. Tingnan mo, aso nila, ang laki. Yan mga kaabos, kapag malayo ka sa halimbawa maghuhulog ka ng sulat tapos malayo sa post office, pwede mo na dyan sa blue na yan na may sign ng pwede mo na dyan ihulog ang sulat at dadaanan na lang nila yan. Ayun, basta may stamp na, may nakahanda kang stamp, pwede mo na dyan ihulog. Ayan, nagbubukas na ang mga ang mga porteryahan. At doon yung may ilaw doon sa dulo, yun ay farmasya doon. Ewan ko kung nakikita dito. At ito yung dinadaanan ko, yung mga basurahan. Ayan, ito mga basurahan. Ayan, o. Ayan, ito lahat yan mga basurahan sa mga plastic. Ayan, mga plastic. Ito, yan, sa mga prutas, sa mga yan. Basta ito sa mga botilya, mga dyan may huhulog yung mga pinag-inuman ng bino, mga beer, dyan. Kaya iba rin yung pinagtatapunan ng mga mantika
At iba rin yung pinagtatapunan ng ano, ng mga damit na kung ayaw mo na ng mga damit, doon mo ilalagay. Kaya karamihan sa mga yung mga estranghero katulad namin, pero ewan ko lang kasi wala naman akong Pilipino nga nakikita na mamasura na kumuha ng mga damit na ano, parang ano, ukay-ukay na. Pero maganda sila dito kasi yung mga damit nila talagang malinis. Bago nila ilagay sa ano, sa ayun o, dito lalapitan ko, yun ang dyan nilalagay ang mga damit na ayaw mo nang gamitin. Yan yung may sapatos at yan o, may drawing dito. Yan mga kaabos. Ayan mga kaabos. Hola, buenos días. Ayan, yan itatapon ang mga damit, sapatos. Yan. Yan kaya mga kaabos, yung banda roon yun. Kada kanto, kada kalye, talagang maingat sila dito. Talagang inaano nila. Alaga talaga. Tsaka yung mga maliliit lang na halimbawa, mga bitbit mo, mga balat ng mga candy, ayun, may basurahan din para din sa mga maliliit na iyong itatapon. Ayun. Yun doon. Yan. Sa kanto. Ngayon, ang ginagawa, ayun yung mama na yun, yung mga nakasupot na may dala siyang bata, dala niya na ang basura nila, ibinaba, itatapon niya doon sa basurahan. Ito, pilokeriyahan. Maganda yung lugar namin mga kaabos kasi malapit kami sa lahat. Pilokeriyahan, yang ano, yang pamilihan, supermerkado. Yan mga kaabos. At ito dito mga kaabos, ito na ang area namin, ano, yung bahay namin. Yan. Dito, ito talagang para ito sa lahat na garahe. Kapag wala kang garahe doon sa ano, tulad dito, garahe yan nakasarado. May-ari yan. Kaya lang karamihan sa mga may garahe, ginagawa na nilang bahay at pinauupahan sa mga estranghero. Kaya ito, dito, ito pinarking ni kaabos ang aming service. Ito, yan, binigay ni Chatas yan sa amin. Andito yung kay hotel ata ito ay. Hindi, asan kay hotel, wala dito. Doon niya siguro pinarking sa labas. Nagkamali ako mga kaabos. Ito pala yung service namin na binigay. Ayun. Ayan, binigay. Kasi yan, oh. Yan, Yaris. Ito ang amin ngayong service. Sabi ni Chatas, pag natapos daw ang insurance nito, i-transfer daw sa amin kasi sa kanya nakapangalan ang insurance, malaki daw ang binabayaran kasi bata pa siya. Samantala, kung ipangalan niya sa kay kaabos, kay abuelo, mababa lang ang hihingiin ng insurance. Mababa lang ang singil kasi matanda na. Ayun. Kaya, pangalawa, pensyonado na. Hindi na mabilis magpatakbo. Bihira na lang gumamit ng sasakyan. Kaya yun, mababa na. Ngayon, sa ngayon, ako akit sa bahay kasi alis kami. Yun ang sinasabi ko paulit-ulit. Paulit-ulit ang ako ang kulit, no? Kaya yung mga kaabos, akit na ako sa amin bahay. Ayan. Magtitimbre na lang ako makaabos para buksan Ayan, may ilaw na naman. Ba't ganun? Natigil ako kasi yung cellphone ko, bakit kaya nagpa-flashlight na hindi ko man inano yung flashlight. Ayan. Timbrehan ko muna si kaabos. Llamada enviada. Hable después de la señal. Dinérita cruz de ella. Puerta abierta. Cierre de vuelta a entrar. Ayan. Ayan mga kaabos.
Dito na ako sa loob ng aming bahay. Paakyat pa lang ako mga kaapos. Ayan. Automatic nga nagsisindi. Ayan. Nasa third floor kami mga kaapos. Kaya ayan mga kaapos. Minsan ako ang natutuka dito sa presidente kasi nagbubutuhan kami dito kung sino naman ang mamamahala dito, yung taga-bili ng ilaw, ng taga-linis dito, magsusweldo sa naglilinis dito. Kaya minsan tutuka ako, pero minsanan lang yun mula nung bilhin namin to. 20 years na kami mahigit dito. Dalawang beses pa lang ako natuka. Kasi marami naman kami dito. Bawat bahay. May yan, iniikot-ikot yan. Kung sino yung maging presidente. Kaya yun. Namatay ang ilaw. Mating na ako. Ayan mga kaabos. Hola, Binchu! Binchu, good morning! Papasok na sa school ang aking apo. Binchong! Ikaw talaga ha? Ayun. Si Kaabos andito. Ready na. Ready na si Kaabos. Ayan. Ewan ko bakit nag-iilaw ito. Sige nga. Ayan mga Kaabos. Bababa na naman ulit kami kasi susunduin kami ni Chatas. Ayan, alas 9:30 na po ng ayan ang oras mga Kaabos na umaga. Ayan. At dito magsasaludar muna ako sa aking altar. Mamamaala muna ako mga Kaabos. Ayan. Isang kwarto dito. At mamamaala muna ako dito sa aking altar. Ayan mga Kaabos ang aking altar. Hindi ako nawawala ng altar sa akin bahay. Kahit saan ako pumunta, meron talaga akong altar. Yan lang talaga aking inaasahan. Siyang tagapagsubaybat at pagligtas sa akin. Okay mga Kaabos, baba na kami. Bakit kaya itong cellphone ko sa tuwing mag-ano ko nag-ilaw? Ayan, hindi ko malaman bakit nag-iilaw. Baba na ako. Ayan. Ito yung kwarto ng aking ako pag naglalaro. Ito ayan. Dito siya kanya itong tambayan. Kanya itong dito siya naglalaro. Isang anak nila. Silang hotel. Ayan. Meron din sila ditong yan, kay hotel sa pagtaso niya at yan, may TV rin sila dito malasok bahagi kasi laki sa salas mga laruan sa hila po. Ayan mga Kaabos, meron din siyang relo dito. Kaya baba na kami mga Kaabos. Ayan, dito kami nakapag ligpit kasi umaga pa si Alex na doon sa trabaho. Pumasok na. Ayan. Mga Kaabos, narito kami ngayon sa labas ni Kaabos. Naghihintay kami kay Adet ni Chatas. Kasi siya ang magiging kasama namin papuntang SES. Ito siya. Inaantay namin. Sabi namin dito na lang kami mag-antay sa labas sa highway. Kaya dito kami. Ngayon mga Kaabos,
Antabayanan nyo lang po ang aming mga vlog, mga kwento namin. Kasi para naman namin maikwento sa inyo ang mga aming mga naranasan dito at maging sa Pilipinas. Eh mga kabos, narito na ata. Sino to? Ay, kala ko yun na kasi ang bagong kotse ni Chatas, kulay blue. Yung binigay niya sa amin parang silver. Ayan. Marami kasi dumadaan nga parang kapari-parehas. Kaya yun, dito siya, itong highway nito, ito, papunta roon. Yan, dito siya dadaan. Pwede rin dito sa kabila. Dito, sa kalye namin. Ayan, ang kalye namin. Kaya lang, dito kami, sinabi ko sa chat sa kanya nga, dito na kami mag-aantay sa kanya. Mamayang hapon, may pasok din siya, mga kaabos. Kaya, napakasipag ng anak ko na yan. Lahat naman sila, wala akong anak na tamad. Kaya natutuwa ako. Maging sa mga manugang ko. Talagang ano sila. Pampamilya talaga yung kanilang mga galaw. Kasi siyempre meron din silang mga pangarap. Lalo na sa mga anak nila. Kaya yun ang pinasasalamatan ko talaga. Na marunong sila sa buhay. Ayan. Kung sino man yung nakapanood sa aking vlog na umiyak ako sa sama ng loob, yun ay bago ako nakipagkita sa aking mga manugang o sa aking mga pinsan sa Maynila at bago kami pumunta ng Baguio, makipagkita sa pinsan ko sa La Union, ay nangyari na yun mga kaabos, nangyari na yun. Kaya lang, pagdating ko dito sa Spain, ibinalita sa akin ng aking manugang na yung ano mo, kinaltasan naman. Si Chatas na ito dong. Ito na si Chatas, oh. Ayan ang kutsi niya ngayong bago. Ayan si Chatas. Ayan. Ayan. Wala na. Ayan. Binidyo kita. Oo. Ayan. Okay. Muna. Alas 10 tayo magkita. Buenos dias a todos. Ngayon pong umaga ay Biyernes. Narito po kami ni Kabos. Nag-exercise kasi galing kami kahapon sa doktor. Ang sabi ng doktor, kailangan daw talaga mag-ehersisyo si Kabos. Ayun, bumaba na ang timbang niya pero kailangan daw talaga mag-exercise siya. Kaya ito, ang aga namin bumaba. Napatigil lang kami doon. Silong kami kasi umulan. Kaya, basta ang ang semento ay Kaabos, oh. Masarado pa ang mga tindahan. Kasi alas 6 pa lang dito. Pasado na umaga. Pero, ito. Inumpisa na namin na lakad-lakarin para maka-exercise na din. Ha? Ha? Sige. Eto. Doon na kami mag-umpisa sa arenas. Paano? Hindi natin maano yung mga anak natin. Bibigay ko to. Dapat ikot na lang tayo muna. Mamaya ng Las Arenas, magkutsi tayo. Mamaya ng Las Arenas, magkutsi tayo. Dito lang tayo muna. Para maano natin yung mga anak natin. Sa kuan. Ibigay ko yung para sa Metrobank. Ayan. Wala pa talagang katao-tao. Ito mga naglalakad, mga magtatrabaho yan, papasok yan sa trabaho. Mga sarado pa. Yung iba naman naglilinis dito kasi umulan. Nagprepara riyan para sa pagkakape. Mamaya kasi dito sa labas nagkakape ang mga ano nila.
customer. Ayan mga kaabos. Lalakarin lang muna namin ito. Ikot-ikot lang muna kami para makapag-exercise kami. Mamaya na kami magkukotse mga kaabos. Kapag maliwanag na, kasi gusto ni kaabos na linisin yung kotse na binigay ni Tata sa kanya. Ayan. Kasi may mga ano nang kung saan niya pinarking, nandoon siguro ang mga ibon. Baka sa may puno ng kahoy. Kaya yung ibon naman sinamantala naman yung napunasan naman ni Chatas. Kaya lang hindi talaga lahat na nasaid. May mga may mga mancha-mancha pa. Kaya gusto ni kaabos talagang sabunan niya, linisan. Ayan. Ayan, kaabos naglalakad. Talagang inubliga na palakarin siya araw-araw. Yan mga kaabos, nandito na kami sa may Brandia, sa malapit sa tabing dagat. Ito, si kaabos. Madilim pa nga mga kaabos. Madilim pa. Ayan o. Ito. Ayun, naglalakad-lakad kami. Ano na pa kasi. Umambon ng malakas. Tapos ngayon, tumila na. Pero, andito pa rin kami. Mga kaabos. Ayan. Ayan. Yung maraming ilaw na yan sa kabila yan. Dagat na yan. Nandito nakahilira ang mga ilaw dito sa tabi. Dagat na yan. Ano na yan? Dagat na. Tapos yung nandun na maraming ilaw, yun, tawid na yan doon sa kabila. Ayan. Kaya ganito ang lugar namin dito. Madilim pa. Kaya pinayo ng mediko, ng doktor ni kaabos na huwag daw magtatamad-tamad. Kailangan daw bumangon ng maaga at mag-exercise daw. Kasi yun daw talaga ang kailangan sa niya. Yun. Ay yung mga pagkain. Kailangan wala na daw asin. Mag-taste daw kung gustong gumaling. Para hindi matuloy yung kanyang yung dialysis. Kasi pag dumating sa punto nga 10% na lang daw. Ayan. Damag yan. Oo. Mag-uumpisa na siya ang dialysis. Sana huwag naman mga kaabos. Kasi kapag okay si kaabos, ang kanya check up lang ay pupunta ako sa aking anak sa Amerika. Nag-usap na kami, pero kapag hindi, walang pagbabago, ay hindi talaga, hindi ko pwede iwanan si kaabos. Kasi hanggat hindi yung paggagamot sa kanya, hindi ko iwanan. Kasi may mga trabaho ang mga anak ko. Walang mag-asikaso sa kanya. Bumaba na nga ang kanyang timbang ngayon. Pero pinapa-ehersisyo pa rin siya. Ayun. Ito kami sa ikot-ikot lang muna kami dito sa sa aming lugar sa Algorta. Dito sa may tabing dagat. Mas madilim pa, wala pang tao. Yan.